Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binabantayan na ng Department of Energy o DOE ang posibleng epekto sa presyo ng langis sa bansa ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ito'y upang makapagbigay umano ng agarang solusyon ang pamahalaan sakaling tataas ng sobra ang presyo ng langis. At kung hindi naman maiwasan ang labis na pagtataas ng presyo, makikipag-usap ang DOE sa mga kumpanya ng langis upang mapanatili ang inventory levels hanggat maaari at maisaayos ang presyo nito. Samantala, naging komplikado lamang umano ang simple sana na impeachment procedure ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Ito ay matapos dumaan sa mosyong dismissal na naging remand na ngayon nauwi sa return ng articles of impeachment na nagbunga ng kalituhan sa sambayanan at mga tagapangasiwa ng kaso. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Masyadong pinakomplikado ang simple lamang sana na procedure ng impeachment trial. Ito ang ipinahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa isang media forum sa Senado nitong Martes. Anya, hindi na kailangan pang humantong sa pag-evolve ng mga mosyon na mula sa dismissal, ito ay naging remand na ngayon naging return without dismissing or terminating the case until such time na 7 articles of the impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang simpleng advisory anya ang siyang sapat na solusyon sa mga katanungan sa prosecution panel. Dahil sa desisyong ito, marami anya ang nag-imagine ng legal issues dahil sa komplikadong proseso ng pagdetour gaya ng saan ba ito papunta. Ang gusto lang pala nila is Constructive to ask referral. questions. Sabi ko nga request for information lang ito eh. O di pwedeng mag-order ang court or sinabi ko nga mas practical yung advisory na lang eh. Advisory na lang ng court sa House of Representatives panel of prosecutors that when you file your reply to the answer of the Vice President, in addition to replying to the answer the following questions from the court. 1, 2, 3, 4, 5. Di gano'n. Wala na, di na kailangan mag-imbento nung magical word na return, comma, without dismissing or terminating the case. Hindi rin anya dapat na ipinupunto ang Korte Suprema dahil hindi naman ito legal consultant sapagkat ito ay apolitical at nakabatay o nakatuon lamang sa batas. Sa panig naman ng bagong talagang impeachment spokesperson ng House Prosecutors na si Attorney Antonio Odi Bukoy, ang pagbabalik ng articles of impeachment ay kalabisan o grave abuse of discretion. Dagdag pa rito ay nais din nilang linawin sa Senate Impeachment Court ang mga utos nito sa kanila. Anya, ang limitasyon ay tanging saligang batas at sariling impeachment rules ng Senado lamang at hindi maaaring gawin ang lahat ng nanaisin. Ganito rin ang naging paliwanag ni Pimentel ukol sa pahayag ng tagapangulo ng Senado na si Senator Judge Francis G. Escudero na walang limitasyon anya ang impeachment court hinggil sa maaari at hindi maaaring pagpasyahan. Merong limitations, especially, di ba nag-oath kami? Kung walang limitations, di wala ng oath, di ba? We will render impartial justice. So, bawal i-violate ng judge yun. So, if you're taking, if you're pursuing a partial position, partial stand, you're violating your oath to render impartial justice. Samantala, para naman sa mga mamamayan na nagrereklamo hinggil sa pagbibigay pansin ng government officials sa impeachment ni VP Sara, kanyang tugon na bukod anya sa mga nahahawakang bagay, mahalaga rin sa buhay ng tao ang mga non-tangible gaya ng hustisya, accountability, at right use of resources bunsod ng epekto nito sa pangkalahatang estado ng bansa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa pagbabalik eskwela nitong Lunes, nagbabala ang environmental group na EcoWaste Coalition sa mga magulang at estudyante laban sa mga binibentang toxic water tumblers.
Ito ay ang mga insulated steel tumblers na may pinturang naglalaman ng mataas na antas ng lead, isang nakakalasong substance at higit na delikado sa mga bata. Una nang ipinagbawal ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang paggamit ng pinturang may lead sa mga school supplies, laruan at iba pang mga produkto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng dengue sa bansa patuloy nang bumababa. DOE binabantayan na ang posibleng epekto sa presyo ng langis na patuloy na tensyon sa Middle East. Return ng articles of impeachment, kinumplika ang case procedures ayon kay Senator Pimentel. Isang environmental group nagbabala laban sa toxic water tumblers na binebenta ngayong balik eskwela. Olympic gold medalist Heidelin Diaz sasabak sa LA 2028 bago magretiro. At Trump hinimok ang Iran na sumuko na sa Israel air war. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.